Good day everyone, this is Teacher Alvin, your MAPE teacher. MAPE, mapinalanggaon na guro. For today's video, we're gonna talk about silkscreen printing. Get your ball pen and your notebook and take down notes all the important details about the topic. Let's go! Teacher Alvin TV. Please subscribe and share. Gumawa ko ng video ng full process ng pagtatatak ng t-shirt gamit ang silkscreen. So yung frame na yan na nakikita nyo, ako lang ang gumawa niyan, DIY lang. Pero pwede naman kayong bumili sa Shopee or sa Lazada kung afford nyo naman. Pero kung kaya nyo naman gumawa, pwede naman kayong gumawa. At pwede kayong gumamit ng Coco lumber or good lumber. Depende na lang sa budget ninyo kung anong kaya nyo bilhin. Pero ako kasi nagsimula ako sa Coco lumber bago mag good lumber. And then ang sukat ko dyan ay 15 inches ang lapad and 20 inches ang haba. Yan. And then gumagamit ako ng gantarer para mas dikit na dikit yung silkscreen sa frame. At saka maganda kasi siyang batakin kapag gantarer yung gamit. Yan, pupukin lang natin yung mga nakaangat para hindi makadamage sa t-shirt. Kasi pwede sumabit sa t-shirt yan. Yan, so kung mapapansin nyo, binabatak ko muna yung silkscreen bago ko i-gun-taper sa frame. Yan, para walang galawan talaga. Ang gun-taper, nabili ko lang yan sa Tianggian. Nasa 200 yata. Pupukin lang natin yung mga nakaangat para di makadamage sa t-shirt. Kung mapapansin nyo, gumagamit ako maliit na martilyo. Kasi nga, that time ay nasa 3rd floor ako at naririnig yung pokpok sa 2nd floor. So gupitin lang natin yung mga excess na tela, yung mga hibla-hibla, kasi makakabara yan dun sa butas ng silkscreen natin pag nilagyan na natin ng photo emulsion. So ayan na siya. Batak na batak yan, kailangan maigpit para maganda ang labas ng pintura. So maghalo na tayo ng photo emulsion mixture. So meron ako dyan photo emulsion na galing sa tool ko, local lang, at photo sensitizer na galing din sa tool ko. Ayan. Pagaluin lang natin yan, 90% ng photo emulsion at saka 10% ng photo sensitizer. Mas marami ang emulsion kaysa sa sensitizer. Halu-haluin lang natin hanggang sa maging dilaw yung photo emulsion natin. Inilagay na natin sa stainless coater. Ayan. At ipahid na natin sa silkscreen natin. And then yung silkscreen natin kailangan medyo naka-slant. Ayan. Medyo naka-slant siya, hindi dapat tayong-tayo para magandang hagod. Ayan. Ang hagod niyan pataas lang. Ayan. Back to back. Pagkatapos ng ibabaw, yung ilalim naman. Ayan. Para makapal. Kasi kapag kaibabaw lang, manipis. Mabilis mabutas. Patuyuin lang muna natin gamit ang blower. Kung wala kayong blower, pwede nyong itapat muna yan sa electric pan. Pero matagal kasi kapag ganun. Mas mabilis kapag may blower kayo. Bili ko niyan mga nasa 390. So second coat na natin. Ang second coat naman dapat ibabaw lang. Hindi na kailangan ng ilalim. Kasi sobra naman siya sa kapal. Ibabaw lang ang second coat. Then patuyuin ulit natin bago natin lagyan ng design. So, ganito mag-align ng design. Ginagawa ko, nilalagay ko muna siya sa t-shirt para makita ko kung pantay at saka kung nakagitna sa t-shirt. Saka ko ipapatong yung silkscreen. Then, didikit na yan kusa dahil meron siyang masking tape sa gilid. So, ayan na. Mamarkahan na lang natin para hindi mawala. So, ayan. Markahan muna natin para alam natin kung saan natin ibabalik kapag naglagay na tayo ng mantika. Kaya mapapansin nyo, dalawa yung design. Yung isa ay pang reserva ko lang. Para kung sakaling magkaroon ng problema yung isa, lilipat ako dun sa isa. Nilagyan natin mantika. Normal na mantika lang yan. Nabibili kay Aling Marites. Mga ginagamit pang prito. Sabi nila pwede kayong gumamit ng gas, pero hindi ko pa kasi nararanasan yun, hindi ko pa nasusubukan. Puro mantika lang kasi ginagamit ko.
kalat lang muna natin. Kailangan malagyan lahat, walang space, para walang bubbles yung ating design. Ilagay na natin yung design natin, balik lang natin kung saan yung marka. Ayan, make sure na walang bubbles para walang problema. Kung meron man, kailangan minimal lang, hindi ganun kadaming bubbles. Ayan lang. Yung isa pa, ilagay din natin yung isa, yung pang reserva natin. Tanggalin lang natin yung mga bubbles. Mas maganda kasi kapag yung mantika ay binuhos mo sa silk screen para lapat na lapat yung design. So ayan na siya, naka-align na yan, sigurado na yan, nakagitna na yan. So ibibilad lang natin sa 30 watts na ilaw for about 4 minutes and 30 seconds. 30 watts yung ilaw, 4 minutes 30 seconds. Ayan, basahin na natin para makita natin yung design. Kapag ka-overcook yung gawa ninyo, matagal siya mabutas. Aabot ka ng 5 minutes pataas. Pero kapag tama lang yung pagkakaluto, mabilis lang siya mabutas. Basahin lang natin ibabaw tsaka ilalim. Ayan, medyo nabubutas na siya. So ibig sabihin yan, sakto lang pagkakaluto niya. Ayan, pwede natin laksan yung pressure para mabutas talaga, matanggal yung mga nakabara. Yung mga parte na hindi na-expose, yun yung mabubutas. Pero yung mga parte na na-expose sa liwanag, yun yung hindi mabubutas. So ayan na siya, perfect ang pagkakabutas at ang pagkakaluto. Papatuyuin lang muna natin gamit ulit ang blower. Ayan, papansin nyo naging kulay puti na siya dahil na nabasa na siya. Lagyan lang natin, pag tuyo na siya, lagyan lang natin ng photo hardener. Yan naman ay galing sa Virgo, J&J Virgo. Lagyan lang natin ng photo hardener, pahiran lang natin. Mas maganda kung marami para matagal talaga masira. Ang purpose naman yan ng photo hardener na yan, para kahit ilang beses mo gamitin yung silk screen, hindi siya masisira. Kahit mga nasa 100 yung tatatakan mo, hindi siya basta-basta masisira. Yun yung purpose ng photo hardener. Pahiran lang natin. Okay na, so try na natin. Tignan natin kung anong kalalabasan. Pwede nyo rin po i-try sa inyo. Kung mapanood nyo man itong video na ito, i-try nyo po sa inyo para magandang business din ito. So gamit tayo ng squeegee, hagod-hagod lang. So ayan na siya, yan yung ating tatak. Perfect ang pagkakalabas ng pintura sa silk screen. So malinis, walang bahid dungis. Thank you sa panonood. God bless you. Thank you very much for watching my video. Hope that my video give you a lot of information about the topics, most especially in arts. And adios amigos!